Kakabahan na naman ito si Bato. Oh. Kayo naglalabas na naman kayo dito. Oh. Naglalabas kayo ng mga ganitong news. Eroplanong nagdala kay Digong sa Dahig. Nakaabang. Nakaabang sa Villamor Air Base. Pilipinas Today, wag naman kayong ganitong magbalita. Kakabahan si Bato de la Rosa niyan. Bakit nakaabang? Meron susundin. May pangalawang susundin. Di ba? O, pagkahatid doon kay dating Pangulong Duterte, ngayon naman nakabalik na at nakaabang. May inaabangan. Sino naman si Bato de la Rosa? Lalo lalo naman kakabahan yung tao na yun. Oh. Biruin nyo ha. Oh. Nung panahon na inaaresto si dating Pangulong Duterte, nung nasa Villamor Air Base sila, tumawag, base po ito kay Senator Bato de la Rosa. Tumawag siya kay Medjaldea na meron na pong warrant of arrest. Di ba? Meron na pong warrant of arrest. Pangalan ko po, Bato de la Rosa at dating Pangulong Duterte. Kaya lang, nagpalusot para ho sa akin si Bato de la Rosa. Bakit ko po nasabing nagpalusot? Kasi bungad niya at lagi niyang binibitawan na salita sa mamamayang Pilipino. Mahal ko po ang dating Pangulong Duterte. Hindi ko po iiwan ang dating Pangulong Duterte. Ganyan po Kasama po ako hanggang dulo ni dating Pangulong Duterte. Etong arestuhan na at alam niya na nandoon yung pangalan niya, hindi nagparamdam. Sabi ni Senator Marcos, Amy, suko na kami, Mark. Nadalo tayo ni Senator Amy. Di ba? Kung ikaw, alam mo, mismo sa kanyang galing, alam mo na kasama yung pangalan mo dun no? At lagi mo sinasabi sa mamamayang Pilipino, sasamahan ko hanggang dulo si dating Pangulong Duterte, hindi ko iiwan to. Baka ang sasabihin ko noon, mga bossing, kung ako ang nasa sitwasyon ni Bato, ES kasi yung tawag nila kay Bingbong Medjaldea. ES, no? May warrant po talaga na lumabas. Si Pangulong si dating presidente at Bato de la Rosa. Pupunta po ako diyan, no? Kung dalin po, no? Kung dalin po ang dating Pangulo, tiyak po kasama na ako. Para sigurado ho na makikita ko, mababantayan ko at masasamahan ko hanggang huli ang dating Pangulo. Hindi ho Yung mga sumunod na pangyayari ho, mga kababayan, hindi na matawagan si Senador Bato de la Rosa. Mga boss. Naka 24, parang baka naman exage kapag sinabi kong 24 oras na nakapatay yung kanyang cellphone. Let's say, sabihin na natin na ilan ba? Sabihin na natin, habang inaaresto si dating Pangulong Duterte, 12 oras, wala, no? Nakapatay yung cellphone ni Bato de la Rosa. Natakot ho, mga bossing. Ano pa ba ibang iisipin natin? Hindi, nagpahinga lang ako kasi pagod No? May mga inasikaso ako dito sa bundok ng Mindanao. May mga inasikaso ako dito sa sa bundok ng Mindanao kaya pagod na pagod ako. Knowing na kailangan siya. No? Hindi niya ginaya si Bungo si Bungo meron pang traps na na pizza pie, no? May pizza pie pa si Bungo. Tapos sabay kausap yung SMNI, no? Siguro isip nito, focus mo to, no? Sabihin mo, ayaw ipapasok yung pizza pie. Yung pala, ang dating Pangulong Duterte, kumakain na doon sa loob. Di ba? Masarap pa yung kinakain doon sa loob. Hindi ginaya ni Bato yan, nga pagtatawanan siya, na nagtatago. Yung isang interview, sabi niya, nasaan daw po siya? Nasa secret location po ako. Tapos,
Ngayon, makikita naman po ni Bato de la Rosa na ganito na naman yung mga balita. Eroplanong nagdala kay Digong sa Dahig, nakaabang sa Villamor Air Base. Sabi, Diyos ko, eto na naman. No, may nag-aabang na namang eroplano. Para sa akin na ba ito? Oh, basahin ko ha. Kasalukuyang nakaabang sa Villamor Air Base sa Pasay City. No? Ang Gulfstream G550 luxury jet na nagdala kay dating Pangulong Duterte, no, sa The Hague, Netherlands, ayon sa mapagkakatiwalaang source. Bato, ba't sinusundo ka na yata? Ano? Kung sakali na nandoon yung pangalan talaga ni Bato de la Rosa sa warrant of arrest, anytime na makita siya, di ba? Anytime na makita siya, pwede siyang arestuhin din. At may paliwanag na po dyan yung Malacanang, mga boss chief amo, sir. No? May paliwanag na po ang Malacanang dyan, mga kababayan. Kasama po yung isang lawyer habang ini-interview po, no, ni Undersecretary Claire Castro. Yung lawyer na bihasa po sa ICC. Oh. Baka kaya nasa secret location ngayon si Bato de la Rosa. Bato, at least luxury jet. Tapos sisigaw na naman kayo, inapi po kami. Hindi po binigay ang aming mga karapatan. Biruin mo ha. Oh, private jet pa ang maghahatid sa inyo. Bagay, private jet naman talaga. Di ba? Oh. Tapos pagdating mo doon sa Dahig, sabihin mo ganito. Kagaya nung sinabi ng dating Pangulo, eto na po, di ba sinabi po namin sa inyo na kami po ang mananagot. Magtrabaho lang po kayong mga kapulisan at kami ang mananagot sa inyo. No? Bahala kami sa inyo. Eto na po. Pinaninindigan na po namin. Oh, di ba? Oh, parang hero. Pero kung aanalisahin niyo po yung bago umalis, ang dating Pangulong Duterte hanggang ngayon po at pati po ang Senado mukhang gagamitin ni Bato de la Rosa para hindi po siya mahuli. Iba po 'yun. 'Di ba? Iba po 'yung pagka sinabi nyo na magpapakahiro po kayo diyan. Sabi ni Ma'am Delia Rosario, na yan si Bato. Come on, let's go. Mick Madi. Oh, magagalit na naman yan. sabi ni Team Celeste, 1K. Ang like. Nandiyan si Jericel Puno. For sure, ganyan na naman ang drama nila. Pati si Lustay. Napaka-dramatic. OA masyado. Sasabihin niya mga yan, pinupolitika na naman sila. Mga bossing. Anyway, hala Bato, magbabay ka na sa mga apo mo. Oh, pwede naman, di ba? Tapos i-request nyo nga yung sinasabi ko. I-request ninyo na nandiyan na si Ginger Cat, shout out daw. Oh, Mick Madi. I-request nila mga kababayan na padiliin po yung hearing. Para naman yung natitirang buhay ni dating Pangulong Duterte kung siya ay acquitted, mapalabas na agad, di ba? Hindi, parang okay lang ho sa kanila yung 8 taon. Di ba? I doubt po na, hindi ko po pinapanalangin Hindi ko po pinapanalangin. Pero tingin ko po baka hindi matapos ng dating Pangulo yung hearing na yan. Di ba? Parang may na-i-vlog nga tayo na si Inday Sara Duterte ang sinasabi, hindi na po siya makakabalik. Nawala na po ang dating Pangulong Duterte sa atin, sa Pilipinas. Di ba? Di mo na makikita mga apo mo, Bato de la Rosa. Hindi, pwede pa din ho. Bakit? Ano gawin nila? Mag-apply sila ng residency doon sa The Netherlands, sa The Hague. Di ba? Tapos tumira sila malapit doon sa pinagkukulungan. Araw-araw pwedeng bumisita kahit 1 oras. Di ba? Tingin ko kaya naman nila yung ganung pamumuhay. Sasabihin lang nila, ito po yung mga negosyo namin sa Pilipinas, ito po yung mga pinagkakakitaan namin, kaya po nasisigurado namin na kaya namin na
i-sustain ang magiging pamumuhay namin dito sa Dahig. At nandito po ang aming minamahal na si Ronald Bato de la Rosa aka Mick Madi. Magbaon si Bato ng pambunot sa sahig, Boss Mark, at Star Wax, Floor Wax. Ano gagawin niya? Magpo-floor wax? Anyway, wag niyo na masyadong tinatakot si Bato, no? Naipakita lang naman natin at nai-vlog lang naman natin yung eroplanong nagdala kay dating Pangulong Duterte nandito na ulit o nandiyan na ulit sa Villamor Air Base, no? At nag-aabang. Nag-aabang na, no? Ewan ko kung si Bato ang binaabangan. Baka si Bongo kasama na. Or baka pati yung mga PNP chip, mga bossing. O eto,